Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, tignan natin kung anong mga messages ni Scorpio. We have the Page of Swords. Ayan, Page of Swords, ano to news, merong mga balita, merong impormasyon, merong mga detalye na paparating dito, you know. And feeling ko this is, baka meron dito dadating na mensahe para sa inyo na you're not going to be very happy about it. No, maaaring hindi mo ito inasahan. Maybe you will be blown away by this messages or mga mensahe na dadating sa iyo. You know, this could be something na will caught you by surprise. Kaya parang hindi maganda yung reception mo, you know, sa mga mensaheng itong paparating. It could be chismis, it could be paninira, 'di ba? So, it could be anything, but definitely parang hindi kayo matutuwa. So, we have Queen of Pentacles. Queen of Pentacles is really beautiful energy. This is a mother figure, mother archetype. Siguro ang iba sa inyo rito, baka kayo ay isang nanay na, or possible din na hindi pa kayo nanay, pero you are assuming the role of being a nanay. Di ba? So, pwedeng ganun din ang ganap. And, ano kayo, maalaga, no? So, siguro, meron kayo inaalaga ang mga bata, anak ninyo, or yung asawa ninyo, person ninyo, or magulang ninyo. Maybe you have a parent na under your care, kaya inaalagaan mo. Kasi si Queen of Pentacles, very caring, very nurturing, very sensible din. Kaya, napakalaki ng kanyang puso. She has a unconditional love. 'Di ba? Kaya maaring ito yung i-embody ninyo sa ngayon, Scorpio. Maaring gano'n kayo, very compassionate, napakabait, napakalaki ng puso, yung gano'n. At maaari yun ang trabaho ninyo, no? Nag-aalaga siguro kayo. Baka meron kayo inaalaga ang mga bata, meron kayo inaalaga ang elders, or nag-aalaga kayo na may sakit. Maaring nurse kayo, baka nasa medical profession kayo, or yeah, baka caregiver kayo, something like that, no? uh, this could also signify financial blessings, no? Maaari din na kasi this is also an abundant and prosperous energy, kaya baka meron din mga perang dadating sa inyo rito. Baka merong regalo, merong extrang bonus, 'di ba? Pwedeng ganon. Or baka merong mga offers, no, of investments, ng mga ganon na siyang magdadala sa iyo ng malaking kaperahan in the future. So we have judgment. This is decision making that you need to make. Maaari, no, na this is related sa family. This could be a family situation na kailangan ninyong pagdesisyonan sa ngayon. This could be something na baka matagal ng issue ito sa pamilya na mga nakaraang panahon talagang ini-ignore nyo lang, baka hindi ninyo pinapansin, mga ganon. Pero ngayon, maaring ito na, no? Baka aayusin mo na to. Baka kakausapin mo na yung mga taong itong involved dito. So, yun. So, kailangan ninyong pagdesisyonan. But before you make a decision, make sure na pag-isipan ninyong mabuti how you are going to approach this situation. Alright? So, what else? Tingnan natin kung ano pa ang mga mensahe ni Scorpio. We have the end of a tough cycle approaches. Ayan. So, this is really good. Problem solved na, no? Consider nyo na tong problem solved. Kung ano man itong mahirap na pinagdaanan ninyo, that's coming to an end. Maaaring related yan dito sa pagdedesisyon na ninyo. At maaaring yung decision na yan, na gagawin ninyo, that is going to cut off the problem, diba? Maaring yun ang magiging solusyon ninyo dito. So, that's really good. So, what else? We have adjustments are required. Ayan. So, kaya kailangan ninyo pag-isipan, diba? Kasi titignan din ninyo rito, kailangan din ninyo tignan anong gagawin ninyo para maayos ito. Now, what are the adjustments that you need to make para maayos ang sitwasyon, para maayos yung problemang ito, 'di ba? So, pwede rin na
ano 'to, not only related to that 'no, sa family situation, this could also be sa dynamics 'no, relationship dynamics sa mga kaibigan, sa person ninyo, and yun nga sa pamilya. So, baka may kailangan kayong i-adjust, may kailangan kayong i-reconsider, may kailangan kayong baguhin. We have balance in spirituality and practicality. Maaaring ito yun, no? Maaaring kailangan mong balansehin ang lahat. Okay? Baka kailangan mo na talagang mag-adjust, no? Siguro, tignan ninyo, examine ninyo yung sarili ninyo, evaluate ninyo what are the things that you need to do. 'Di ba? Para maging balanse lang ang lahat. Spirituality and practicality and other areas of life. 'Di ba? Para na mawala na ang problema, mawala na yung kasi kapag may imbalance do'n nagsisimula ang problema, 'di ba? Kaya kailangan na maayos ang lahat, na ma-manage ninyo na maayos ang oras, ma-manage ninyo yung priorities ninyo, something like that, okay? So, good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste.